Mga kapuso, may papasok na bagyo sa teritoryo ng Pilipinas o yung tinatawag na Philippine Area of Responsibility. Alamin natin kung makaka-apekto ito sa ating panahon mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani, bagyo. Mike, wala na ang Intertropical Convergence Zone na nagpaulan nga dyan sa Mindanao. Pero isang tropical depression ang inaasahang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at ito ay papangalan ng Bagyong Enteng. Sa taya ng Pag-asa, ito ay nasa layong mahigit 1,300 kilometro dito sa may hilagang silangan o east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro kada oras at ito ay inaasahang kikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Mike, hindi ito direktang makakaapekto sa ating bansa at kung mapapansin mo, ito ay dadaan lamang dito sa may northeastern tip ng PAR at lalabas din yan bukas ng madaling araw. So base dito sa datos na nakuha ng Weather Central, yung direksyon ng bagyong tatahakin ay pupunta dito sa may Korea paglabas dyan sa Philippine Area of Responsibility. Mike? Mangtani, ibig sabihin ba nito hindi magiging maulan dahil hindi naman tayo ganong maapektuhan ng bagyo na yan? Nandun pala yan sa dulo ng Pilipinas, Mangtani eh. Mike, bagamat hindi tayo direktang apektado nitong bagyo, magpapaulan pa rin o makakaranas pa rin ng pagulan ang malaking bahagi ng ating bansa at ito ay sanhi ng mahinang hanging habagat. Dito sa Luzon, asahan pa rin natin yung kalat-kalat na dagliang pagulan at pagkulog-pakilat, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng northern at central Mindanao. Gayon din sa ilang probinsya sa Visayas, isolated rain showers and thunderstorms ang inaasahan dyan. At dyan sa Mindanao, makakaranas din ng mga pagulan katulad dyan sa Cagayan de Oro at dyan sa may Kidapawan, Mike. Okay, Mangtani, kanina pong umaga, nabanggit ninyo na yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ nagpapaulan dyan sa Mindanao. Bakit biglang nawala yan, Mangtani? Mike, itong pagkawala ng Intertropical Convergence Zone ay indirect effect. Nabanggit natin kasi kanina yung direct effect na hindi magpapaulan yung tropical depression dito sa ating bansa. So mapapansin mo dito sa ating wind map, ang umiiral ngayong hangin ay itong hanging habagat. Mahina nga lamang yan. At yung Tropical Convergence Zone o yung pagsasanib ng hangin, nandito na sa may Philippine Sea. Kaya yung Intertropical Convergence Zone nawala na yung epekto dito sa Mindanao. At marami nagtatanong bakit parang palipat-lipat yung posisyon ng Intertropical Convergence Zone. Para po sa kaalaman ng ating mga nanonood, Mike, yung posisyon ng ITCZ ay depende yan kung mayroong bagyo na nakakapekto sa ating bansa. Katulad ngayon, yung bagyo ay nandito halos sa may silangan ng Basco, Batanes. Kaya yung convergence zone ay nandito sa may hilaga o sa may northern part ng ating bansa. At pagdating ng buwan ng Setyembre hanggang Oktubre, Mike, ito ay unti-unting pupunta pa katimog. Kaya lalapit yan dito sa ating bansa. Muli magpapaulan niya sa malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating ng Nobyembre hanggang Disyembre, dahil sa malakas na hanging amihan, unti-unti itong Intertropical Convergence Zone ay pupunta na malapit sa equator. At pagdating ng January, Mike, na kung saan malakas na yung hanging amihan natin, wala ng epekto yung ITCZ sa alinmang panig ng ating bansa. At pagdating na naman ng Pebrero, Marso, muli na namang papanikyan o pupunta ng norte para magbigay uli ng mga pagulan simula yan sa Mindanao. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Marami pong salamat, Mangtani.